ay sumasaklaw sa atin. Sa pinitang pinakikailaman ng aming buhay at yaman, kailangan natin itabuhod ang ating soberanya mula sa kanila. Ang kapangyarihan ng mga bride. Sa isang maliit na baryo sa Pilipinas noong panahon ng kolonyal na Espanya. Juan, narinig mo na po balita? Darating na si Prali Mateo bukas para sa isang misa. Oo, kapatid. Pagdala naman sila ng bagong utos mula sa simbahan. At lalo mong ibigat ang buhay natin dahil sa mga ito. Ganun talaga, Juan. Nilalata sumunod sa kanya ng mga kautusan. Kahit mahirap. Sa gitna ng baryo, kinabukasan. Mga kapatid, ako ay naririto upang ipahayag ang utusan ng simbahan na kailangan natin magbigay ng karagdagang ambag para sa ipapagawa na bagong kumbento. Ito ang kalooban ng Panginoon. Pero Padre, hindi nga po makakain na maayos sa aming pamilya. Hindi po ba may ibang paraan para makatulong sa amin ang mga nagdahan? Elias, ang kagustuhan ng simbahan ay kagustuhan ng Panginoon. Huwag mong kakalimutan ang iyong pananampalataya. Sa bahay ni Diego at Juan pagkatapos ng pagtitipon. Kapatid, paano na tayo? Paano natin mababayaran ng dagdag na ambag? Magtutulungan tayo, Juan. Hindi tayo mababayan ng Panginoon. Pero alam mo, hindi natin pwede gusinin ang kanilang kapangyarihan dahil sila ang namumuto sa ating bayan. Sa ilalim ng Monastic Supremacy, ang mga ordeng religyoso ang may hawak ng kapangyarihan at impluwensya sa lipunan. Ang kanilang mga desisyon ay matas at ang mga tao ay walang magawa kundi sundin ito. Subalit, sa kabila ng lahat, nananatili pa rin ang matatag na pananampalataya ng mga Pilipino. Umaasa sa pag-asa ng pagbabago. Ang pasanin ng Buwis. Isang maliit na baryo sa Pilipinas noong panahon ng kolonyal na Espanya. Santiago, narinig mo ba hinahin ng mga tao? Paano na tayo sa tuloy ng pagtaas ng buwis? Hindi na natin kaya ito. Oo nga kapatid, buwan-buwan mas lumalaki ang ambag dinihingi sa atin ng mga Espanyol. Paano na ang ating mga pamilya? Dapat ba natin larutin ito ang walang paglaban? Hindi tama na tayo hinapin ng ito. Sa plaza ng baryo, kinabukasan. Mga kababayan, ako si Alperes. Nandito ako upang ipaalam sa inyo ang bagong buwis na dinakda ng aming pamahalaan. Kailangan natin ito ipunin upang mapalago ang ating bayan at suportahan ang aming mga gawain. Pero Alperes, paano na ang aming mga magsasaka? Paano na ang aming mga anak buhay? Lucia, ang kautusan ng hari ay utos ng Diyos. Kailangan sumunod tayo para sa ikabubuti ng lahat. Huwag mong kalilimutan ang iyong tungkulin bilang isang mamamayan.
sa bahay nila Andres at Santiago pagkatapos ng pagtitipon. Kapatid, paano na tayo? Paano natin ito mapapayaran? Magtutulungan tayo sa Santiago. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Ngunit dapat natin hanapin ang paraan upang ipaglaban ang ating karapatan. Wala kayong magagawa sa amin! Sumunod na lamang kayo, mga Indio! Sa ilalim ng panahon ng kolonyal na Espanya, ang mga Pilipino ay dumanas ng matinding pasanin dahil sa patuloy na pagtaas ng buwis na ipinapataw ng mga Espanyol. Ang mga desisyon ng mga opisyal ay tinuturing na batas at ang mga mamamayan ay walang magawa kundi sundin ito. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin ang pag-asa ng mga Pilipino para sa isang mas magandang kinabukasan. Pag-asa sa lupa. Sa harap ng opisina ng gobernador. Gobernador, hihingin mo kami ng tamang kahit ng lupa para sa aming mga pamilya. Hindi na po namin matiis. Patuloy na kahirapan. Ang lupain ito ay saklaw ng batas. Hindi maaaring basta-basta ipagkaloob sa inyo. Gobernador, kami po ay simpleng magsasaka lamang na nagtatangis na makatataw ang bahagi ng lupa para sa aming hanap buhay. Sa loob ng nayon kasama sina Diego at Pedro. Pedro, paano namin ipaglalaban sa karapatan natin sa lupa? Diego, dapat tayo magkaisa bilang isang komunidad at ipakita ang determinasyon para sa tunay na katarungan. Sa harap ng simbahan kasama ang buong nayon. Mga kababayan, karapatan natin makamtan ang sapat ng mga tanong bahagi ng lupain na ating tatrabahuan. Ipakita natin ang tunay na pagkakaisa para sa ating katarungan. Diego, umaling ako. Ano po yun? Gobernador. Akin lang ang pagkakaloob sa inyo. Ang bahagi ng lupang katagal nyo nang inaasa. Maraming salamat, Gobernador. Magkakamayan ang lahat, nagpapasalamat sa bawat isa, habang ang musika ng simbahan ay umiikot sa paligid. Sa ilalim ng pang-aapi at pangungusap ng mga dayuhang mananako, nagsilbing tanglaw ang tapang at pagkakaisa ng mga Pilipino. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, patuloy nilang ipinapakita ang kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang karapatan at kalayaan. Sa bawat hakbang ng ating pag-aalsa, tayo ay patuloy na nagpapakita ng harapan at pagkakaisa. Hindi natin papabayaan ang ating komunidad hanggang sa makamtan natin ang tunay na katarungan. At sa ganitong paraan, ang bawat tao ay nagiging bahagi ng isang dakilang pag-asa. Patuloy natin isasabuhay ang diwa ng pagkakaisa at pag-aalsa para sa isang mas maayos at makatarungan na kinabukasan. Bayan, tayo'y magwawagi. Abot tanaw ang bagong araw. Puso, diwa ng bayang limusna, sumisigaw. Hustisya at paglaya ng bayang api. Walang katarungan na ang taon. Hawak ng dayuhan, sulong bayan. Tayo'y magwawagi, ating yaman, laging ipaglaban, lupa, langit, dagat, kabundukan, nasa kamay ng mga dayuhang mapang-apigani, mapagsamantala, kapit-isip, hindi
malulugi. Sumulong kabayan, tayo ngayon'y lalaban. Ubod lakas ang tinig, isisigaw ang sulong. Ibayan ang hanay, kapiling ang kaaway. Ibayan ang hanay, kapiling ang kaaway. Sulong bayan, tayo'y magwawagi. Ipaglaban ating karapatan. Dilag at timog, silang at kanluran. Bawat sulok ng bayan nagkakaisang tunay. Ang buong kapuluan kapit-isip, hindi malulubig. Bangon sulong, baya'y magwawagi. Sabay-sabay, sigaw ng tagumpay. Lungsod, baryo, eskwela at pabrika, ihuhod yan. Sigaw ng kalayaan ng bayan, may apoy sa diwa at dibdib. Kapit-isip, hindi malulugi. Sumulong kabayan, tayo ngayon'y lalaban. Uod lakas ang tinig, isisigaw ang sulong. Sumulong kabayan, tayo ngayon'y lalaban. 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 Sumulong kabayan.